Binabati ko po ang lahat ng isang magandang araw. Bago po ako magsimula, magpapakilala po muna ako. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Naldo. 58 taong gulang. At nangyari po ang kwento kong ito noong ako ay mga 16 na taong gulang pa lamang sa probinsya ng Bohol. Taong 1979, kung tama ang pagkakatanda ko. Noong kabataan ko po, Sir Dan, palipat-lipat po ako sa mga tita at tito ko. Pinagpapasapasahan po nila ako noon. Lalo at naulila na nga po ako sa mga magulang. Pareho po kasing nawala ang mga magulang ko dahil sa nasunog po noon ang bahay namin. May problema po sa paglalakad ang nanay ko, kaya hindi po agad ito nakalabas ng bahay. Nakalabas po ako noon dahil pinilit po ako ng nanay ko noon na tumakbo na lang palabas. 4 na taong gulang lang po ako noon, wala pang kamuwang-muwang. Nang magising po kami isang gabi na nasusunog na po ang bahay namin. Pagdating po ng tatay ko, kahit malaki na po yung apoy, ay pinilit po niyang iligtas ang nanay ko. At ang masaklap pong nangyari, pareho na po silang hindi nakalabas ng bahay. Ang sabi po nila noon, mukhang yung gasera daw po yung pinagsimula ng sunog. Wala pa po kasing kuryente noon. Naiwan po yata ng nanay ko ang gasera malapit sa kurtina. Sa murang edad ko po, ayaw ko pong paniwalaan ang nangyari noon. Nagising na lang po ako isang gabi na puro apoy na at sa isang iglap ay naulila po ako. Yun din po ang dahilan kung bakit may malaking peklat po ako sa likod. Dahil napaso po ako ng gabing yon. Siyempre, ayoko pong iwan ang nanay ko, pero pilit niya po akong pinatakbo para kahit ako man lang daw ay makaligtas. Hinding-hindi ko po malilimutan yon. Ano nga naman ang magagawa ko sa murang gulang ko noon? Kaya lumaki po akong palipat-lipat sa mga kamag-anak po namin. Pero siyempre, nagpapasalamat po ako sa kanila dahil hindi po nila ako pinabayaan. Noong 16 na po ako at nakagraduate na po sa high school, sinabi po ni Tito Marlo noon na doon na raw ako sa kanila, lalo at sisikapin naman daw niyang mapag-aral ako sa kolehiyo. Siyempre natuwa naman po ako at lumipat nga po ako doon. Si Tito Marlon po yung pinakamedyo nakakaluwag-luwag sa buhay sa kanilang magkakapatid. Tuwing may okasyon po, ay talagang naghahanda po ito. Nagumpisa po ang lahat nung nagdiwang po ng kaarawan ng pinsan ko. Bale, anak po ni Tito Marlon. Siya rin po yung pinsan ko na pinaka-close po sa akin noon. Kahit babae po ito. Dahil magkaedad po kami at magkaklase rin po kami noong elementarya. Nagkatay po ng baboy sila Tito noon. Parang ganoon po talagang kaugalian sa probinsya. Talagang nag-alaga po sila ng baboy noon para katayin sa kaarawan ng kanyang anak. Dahil doon na nga po ako nakatira noon, siyempre kailangan ko rin pong tumulong. Maraming mga barkada ng tito ko noon na tumulong din sa paghahanda. Karamihan ay sa pagkatay ng baboy, paghiwa ng mga karne at pagluluto. Tulong-tulong po sila doon. Naghakot na rin po sila ng alak. Siyempre, hindi po mawawala ang inuman. Ilang kahon din po ng beer yung binili po noon ng tito ko. Ganon po talaga sa probinsya. Tulong-tulong po para sama-sama din sa inuman. Siyempre, imbitado din po ang mga kamag-anak po namin. Kasama na po roon ang kapatid po ng lolo ko, na bale lolo ko na rin siyempre, si Lolo Jaime, isang Surhano. Marami po siyang alam sa kababalaghan, mga aswang, engkanto,
At syempre ay meron ding kaalaman sa panggagamot. Pero hindi na po siya nanggagamot noon dahil medyo may katandaan na rin po ito. Sa magkakapatid po kasi, ito pong si Lolo Jaime ang panganay. Habang yung lolo ko naman po talaga na tatay po ng tatay ko. Yung bunso naman po sa kanila. Nakaupo po kami sa harap ng mahabang mesa noon nung dumating po si Lolo Jaime. Nakaupo rin po doon ang ibang kaibigan po ni Tito Marlon. Tahimik lang po akong tao at mahilig po akong mag-obserba sa mga ginagawa po ng mga tao sa paligid. Parang nakasanayan ko na rin po kasing hindi masyadong nagsasalita noon at patingin-tingin lang po sa mga nangyayari sa paligid. Habang nakaupo si Lolo Jaime doon, nagulat po ako nang may bigla po siyang dinukot sa kanyang tagiliran na parang isang medalyon yung kanyang hinugot palabas sa pagkakasukbit sa kanyang suot na pantalon. Meron po yung itim na tali na parang isang kwintas pero hindi po niya ikwinintas yun at sa halip, nakasukbit nga po yon sa kanyang tagiliran. Yung pagkakahawak po ni Lolo Jaime doon, parang naiinitan po siya. At hinipan-hipan din po niya yon sandali. Habang pasimple pong itinago ang kanyang kamay na may hawak na medalyon doon sa ilalim ng mesa. Alam ko na po noon na proteksyon po yun ni Lolo Jaime. Lalo at isa nga po itong Sorhano. Naalala ko po agad noon nang minsang banggitin niya sa akin na nagiinit daw po yon kapag merong aswang sa paligid o kung anumang masamang elemento. Sa naging kilos po ni Lolo Jaime, halatang nagiinit po talaga yon. Kaya agad ko pong naisip noon na baka isa doon sa mga nakaupo sa harap ng mahabang mesa ay isang aswang. Nakita ko po agad si Lolo Jaime na nagsimula na pong tumingin-tingin sa paligid. Ganon din po yung aking ginawa. Inisa-isa ko rin po yung mga kaibigan ni Tito na nakaupo doon banda. Nililinaw ko lang po gabi na po ito. Dahil pagkatapos po nilang tumulong, nagsiuwian po muna ang mga ito at bumalik na lang po sila noong gabi na po. Parang gabi po kasi talaga yung oras kung saan malaya na po silang makapag-inuman. Nakaupo po sila doon dahil hinihintay pa po nila ang tito ko noon na bumili lang po ng yelo doon sa ice plant po sa bayan. Wala pa po kasing kuryente noon sa lugar namin. Kaya wala rin po mga refrigerator po na yan. Yung ginagamit po namin noon, Petromax. Hindi ko lang po alam kung gumagamit din po ba kayo noon ng ganon. Maya-maya pa, ipinaghain na po ni tita sila Lolo Jaime. Doon din po mismo sa mesa po na yon. Doon ko na po biglang napansin na meron pong isa sa mga kaibigan ni Tito na hindi mapakali. Yung tipong nararamdaman na rin po siguro nito na merong isang Sorhano sa paligid. Mararamdaman din po kasi ng mga aswang yon. Lalo at may mga pangontra nga po ang mga albularyo. Kaya imposible pong hindi po yon maramdaman ng isang aswang. Nang mapansin ko po yon, bigla ko pong naalala na nung hapon po ng araw din po na ito, nakita ko po ang lalaking yon na pasilip-silip po sa kwarto nila tita. Akala ko naman po wala lang syempre, dahil barkada naman po ito ng Tito Marlon ko. Pero nagkataon po kasi noon na buntis po ang tita ko. 2 buwan pa lang po yon. At sa katunayan, balak po sana nilang ipaalam yon sa mga kamag-anak po namin nung gabi din po na yon. Parang bigla ko pong napagtagpi-tagpi noon ang lahat ng mga posibilidad. Nung tinignan ko po si Lolo Jaime,
Hindi na po nito inaalis ang kanyang tingin sa lalaki po na iyon. Maya-maya pa, nung pumasok na po ang tita kong buntis doon po sa loob ng bahay, bigla pong tumayo yung kaibigan po na yon ng tito ko. Naitago na lang po natin sa pangalang Abner. Narinig ko pong sinabi nito na iihi lang daw muna siya sandali. Sabay pumunta po siya doon sa may likod ng bahay. Nung naglalakad na po papunta doon si Abner, kahit hindi pa po tapos si Lolo Jaime sa kanyang kinakain, tumayo din po ito. Wala po itong kahit anong sinabi. Sa lahat po sa amin doon, parang ako lang po yung nakapansin sa mga nangyayari. Masama na po ang kutob ko noon. Alam ko pong may mangyayaring hindi maganda sa gabing yon. Siyempre hindi po ako nakatiis noon at sumunod po ako sa dalawa. Doon po sa may likod ng bahay, pero nakita ko pong dumiretso pa silang dalawa. Doon na papunta sa may kakahuyan na medyo nakadistansya na po sa bahay po nila tito. Patuloy ko pa rin po silang sinundan noon. Nung tumigil na po sila, narinig ko pong kinompronta na po ni Lolo Jaime ang kaibigan po na yon ng tito ko. Dinig na dinig ko po noon ang kanilang usapan. Gumapang po ako sa may damuhan para mas makalapit. Hindi mo siguro inaasahan na may pamilya si Marlon na isang Sorhano. Tama ba? Kaya pala pag upo ko sa mesa, nag-init agad ang dala kong proteksyon. Nakita ko ang mga tingin mo sa asawa ng pamangkin ko. Talagang ang sama ng tingin mo sa kanyang tiyan. Wala pa akong alam pero sa hula ko, buntis ang asawa ni Marlon. Tama? Tanong pa noon ni Lolo Jaime kay Abner. Sabi ko na nga ba, susunod ka dito kapag pumunta ako rito. Gusto ko lamang masigurado kung sino yung may dalang proteksyon sa mga nakaupo doon sa harap ng mesa. Ikaw pala. Wika ni Abner noon habang patuloy po akong nakikinig sa kanilang usapan. Pagkatapos po niyang sabihin yon, bigla na lang po nitong dinumog si Lolo Jaime. Talagang bigla po niyang inatake ang matanda. Yung tipong parang mabangis po na hayop. Bigla rin pong nagbago yung mga kilos noon ng kaibigan ni Tito. Hindi po ako nakatiis noon at napasigaw na po ako. Lolo Jaime, tutulungan kita. Sigaw ko pa po noon, pero ang sabi po ni Lolo Jaime, wag ko na raw gawin pa yon at wag na wag daw akong lumapit doon. Dinudumog po siya ni Abner noon. Yung itsura po nito, talagang nagbago po. Lalo at maliwanag din po ang buwan ng gabing yon. Ang nakapagtataka po noon, bigla na lang pong binitawan ni Abner si Lolo Jaime. Sabay na pahiga po ito sa lupa. Tigilan mo yan, tanda! Sigaw pa po nito noon. Nung tignan ko po si Lolo Jaime, nilabas po pala nito yung kanyang proteksyon. At meron po siyang paulit-ulit na binibigkas na mga salita. Hindi ko po maintindihan pero parang paulit-ulit lang po yon. At habang nilalakasan po niya iyon, namimilipit po sa sakit yung aswang po na yon. Yung mga pangil po ni Abner noon, mas sumaba po. Habang nasasaktan po ito ng labis. Tinatakpan po nito yung kanyang tenga na parang yung mga binibigkas po ni Lolo Jaime. Nagdudulot po ng labis na sakit sa kanya. Yun po yung una at huling pagkakataon na nakasaksi po ako ng aswang na nanghihina laban sa mga buhay na salita, orasyon,
o kung ano mang tawag sa mga pangontrang binibigkas ni Lolo Jaime na parang wala man lang kalaban-laban ang aswang sa kanyang harapan. Siguro dahil po sa labis na sakit na nararamdaman ni Abner noon, pinagpupunit po nito yung kanyang damit. Hanggang sa nung tumigil na po si Lolo Jaime, hinang-hina po ang aswang noon. Hindi kita papatayin, pero tumahimik ka. Lalo at baka magkagulo kapag narinig ng iba yung ingay na dinudulot mo. Leksyon to sa'yo. Sa lagay mo na yan, alam kong kaya mo nang pigilan ang uhaw na iyong nararamdaman kung gugustuhin mo. Hindi na kita kayang gamutin pa sa pagkaaswang mo. Pero puntahan mo ako sa bahay at tutulungan kita para mapigilan mo yung pagkauhaw mo sa laman ng tao. Sambit pa po noon ni Lolo Jaime bago po niya pinaalis si Abner. Nung ginawa po yun ni Lolo Jaime, mabilis naman pong bumangon si Abner at agad pong tumakbo palayo. Ang sabi po ni Lolo Jaime noon, ayos lang raw po yun. Dahil siguradong pupunta daw sa kanya mismo yung aswang na yon. Isa raw iyong tulong na alam niyang hindi matatanggihan ni Abner. Pagbalik po namin noon, nagkunwari po kaming walang nangyari. Pero ang totoo, nanginginig pa rin po ang buong katawan ko noon. Kinausap po agad ni Lolo Jaime sila tita at tito. Sinabi po niya ang nangyari. At binalaan po niya kaming tatlo na wag nang ipagsabi pa yon at magdudulot lang yon ng gulo. Ilang araw po pagkatapos po nun, nalaman po namin kay Lolo Jaime na nagpuntang araw sa kanya si Abner para humingi daw ng tulong. Hindi ko alam kung anong tulong ang ibinigay sa kanya ni Lolo Jaime para mapigilan ang uhaw na kanyang nararamdaman. Pero simula po nun, hindi ko na po nakitang pumupunta doon si Abner sa bahay ng tito ko. Marahil ay nahiya na rin po. Pero alam ko rin po noon na sa tulong po ni Lolo Jaime, kung ano man yon, siguradong mapipigilan po niya ang pagkauhaw sa laman at baka laman na lang po ng hayop yung kainin ng aswang po na yon. Ayoko rin po siyang husgahan, tulad ng hindi paghusga sa kanya ni Lolo Jaime. Pero hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Kamusta po sa inyong lahat? At binabati ko ng isang magandang araw ang lahat ng mga tagapakinig dito. Itong ibabahagi ko pong kwento sa inyo ngayon ay nangyari sobrang tagal na panahon na ang nakaraan. Baka nga isa pa po ito sa mga kwento na napakatagal na talagang nangyari. Dahil dekada 50 po nang mangyari itong aking kwento. Kwento po kasi ito ng lolo ko na nangyari noong hindi pa po ako pinapanganak. Nasa 44 pa lang po kasi ako ngayon. At nangyari po ito noong bata pa lang din yung tatay ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses po itong naikwento ni lolo sa amin o kahit ng tatay ko. Kaya alam na alam ko po talaga yung kwentong ito. Noong araw daw, nakatira pa sila lolo sa isang baryo sa North Cotabato. Doon daw talaga sila noon, hindi pa sila nakalipat. Nung bago pa man kasi ako may panganak, lumipat na sila dito sa Bohol, sa kung saan nga ako nakatira hanggang ngayon. Nung nasa Cotabato pa raw sila, marami talagang karanasan si lolo na hinding-hindi niya makakalimutan. Itong ikukwento ko po sa inyo ngayon, yung pinakauna po nitong karanasan. Doon daw sa kanilang baryo, konti lang yung mga nakatira noon. Nagkataon pa na doon banda sa kanilang sityo, bilang lang raw sa kamay ang mga nakatira. Gayon pa man,
Hindi daw ganon kaganda ang samahan ng mga tao doon banda. Parang kanya-kanya daw talaga na walang pakialaman. Kapag may mga namatay daw at merong lamay, wala daw pumupunta. O kahit nagbibigay man lang ng abuloy. Lahat daw kasi ng mga tao noon doon, mga mahihirap rin. At ito raw yung panahon na medyo marami daw talagang patayang nagaganap sa lugar, pati sa mga karatig baryo. Yung tipong makikita na lang yung bangkay ng kung sino na hindi naman daw taga roon. Parang naging tapunan daw na hindi rin alam nila lolo kung taga doon ba yung may gawa o baka hindi naman. Kaya parang nag-iingat daw talaga ang mga tao noon kahit sa kanilang mga kababaryo. Nadagdagan daw ang takot ng mga tao nang magkakasunod raw ng mga araw na may pumapatay ng mga alagang hayop doon banda sa kanilang baryo. Yung tipo ng pagpatay daw na parang kinain. Ang unang nakita ay isang baboy. Tinanggalan lang daw ng lamang loob. Tapos sinayaan na ang katawan ng hayop na parang yung lamang loob lang daw yung kailangan ng may gawa nun. Ganon rin daw sa mga kasunod pang pangyayari. Brutal yung paraan ng pagpatay na parang hindi kutsilyo o kung anumang gamit na matalas yung ginamit. Dahil hindi daw ganon kalinis ang paraan ng paghiwa doon sa tiyan ng hayop. Yung tipong parang sapilitan lang daw na mapapaisip ka daw talaga kung tao ba yung may gawa o baka kung anong mabangis na hayop. Tuwing umaga daw noon hanggang hapon, hinahaloghog nila lolo ang kagubatan sa pag-asang makita nila doon sa gubat ang kung anumang mabangis na hayop na may gawa ng mga pagpatay. Pero halos ilang araw na raw nilang ginagawa yon pero wala naman silang nakikita. Nakailang ikot na sila sa kagubatan pero wala daw talaga. Kung ano-anong mga kwento ang kumalat daw noon tungkol sa duda nilang may gawa. Meron daw mga nagsasabi na baka gawa raw ng mga elementong naghahanap ng alay doon sa parting tinayuan ng mga bahay ng iba na dati namang kagubatan. Baka nagalit daw ang mga ito. Pero doon na rin pumasok ang mga usap-usapan na baka isang aswang daw pala ang may gawa. Isang nilalang na ayon sa mga matatanda daw sa kanilang baryo. May kakayahang magpalit ng anyo at madalas daw ay umaatake sa mga oras na nagpapahinga ang mga tao sa kalaliman ng gabi. Ayon kay lolo, nung mga panahon daw na yon, may mga tao pang hindi alam ang kwento tungkol sa mga aswang. Isa nga roon yung lolo ko. Pero yung lola ko daw ay medyo may mga alam na sa ganong bagay. Kaya magkaiba daw talaga sila ng paniniwala ng lolo ko noon. Naniniwala sa aswang yung lola ko. At naniniwala itong aswang talaga ang may gawa ng mga nangyayari sa kanilang baryo. Pero ang lolo ko naman ay kabaliktaran. Ni katiting daw noon, hindi talaga ito naniniwala sa mga kwento na tungkol doon. At ang iniisip raw nito noon ay mga taong walang magawa sa buhay lamang ang may kagagawan sa lahat ng mga nangyari. At malabo daw talagang isang aswang. Hanggang sa isang gabi, merong nangyayari na naging simula ng pagbabago sa opinyon ni lolo. Bandang 7:00 na raw ng gabi noon nang makita ni lolo yung aso ng isa nilang kababaryo na pagala-gala doon banda sa kanila. Itago natin ang kababaryo nila sa pangalang Mangador. May kadena pa daw ito sa leeg dahil hindi daw talaga yon pinakakawalan nila Mangador na nakatali lang sa may harap ng kanilang bahay. Kaya alam agad ni lolo na baka nakawala yon. Mabait naman daw yung aso at kilala naman siya nito. Kaya hindi tumakbo nung nilapitan siya ni lolo. Kinuha lang daw ni lolo ang kadena nito at sumunod naman daw ito. Nung inuwi ito ni lolo habang hawak-hawak niya ang kadena na nakakonekta pa sa leeg ng hayop. Dahil mabait ngayong aso, kaya hindi na kailangang pilitin pa ni lolo. Pagdating na po nila doon,
patay na raw ang gasera nila Mang Ador, na parang natutulog na. Kaya marahan lang daw sanang itatali ulit ni Lolo yung kadena doon sa harap ng kanilang bahay para hindi na niya kailangang gisingin pa si Mang Ador at ang asawa nito, na akala nga ni Lolo ay tulog na. Naitali naman ni Lolo yung kadena ng aso at aalis na raw sana siya nang meron siyang narinig na nagsalita na boses daw po ni Mang Ador. Ang sabi daw po nito, "Kailangan nga kitang itali ngayong gabi dahil kapag lumabas ka ulit ng bahay at meron ka na namang magawang hindi maganda, baka mahuli ka na nila." Yun daw ang sabi nito na napatigil daw si Lolo ng kanyang marinig. Naririnig din daw niya ang boses ng asawa ni Mang Ador na tawagin po nating Aling Brenda. Pero medyo may kahinaan daw talaga yon na hindi niya marinig ng maayos. Ang sunod niyang narinig ng malinaw ay ang sagot ni Mang Ador. "Meron ng mga nagdududa, Brenda. Baka hindi natin alam. May nakakita na pala sa'yo. Kailangan kitang itali. Mabuti kung hayop lang lagi. Paano kung tao na ang madali mo? O baka pati ako? Aswang ka na, Brenda. Hindi ka na magagamot pa." Wika pa daw nito. Sabay narinig ni Lolo na parang itinali na nga nito ang asawa niya. Lalo at narinig daw nitong nagpupumiglas pa si Aling Brenda. Nung tumahimik na raw, ay kinakabahan na talaga si Lolo. Kaya aalis na raw sana ito. Pero sa kanyang pag-alis, nasagi niya ng may kalakasan ang kadena ng aso na nahila daw noon ang nakahiga ng aso nila Mang Ador. Kaya bukod sa naglikha din ng ingay ang kadena, ay napatahol din daw ng makailang ulit ang aso dahil nga doon sa nangyari. Dahil doon, natigilan si Lolo dahil maging siya ay nabigla. At mas nagulat siya nung bumukas na yung pinto na meron pang daladalang gasera yung lumabas mula doon. Kaya inunahan na agad ni Lolo. Mang Ador, ikaw pala. Nakita ko po itong aso nyo doon po banda sa amin. Binalik ko na lang po at tinali ko na lang din ulit. Hindi ko na po kayo tinawag kasi patay na po yung gasera nyo dito banda sa harap ng bahay. Kaya akala ko po natutulog na kayo. Agad daw nasabi ni Lolo. Mukhang balisa daw noon ang itsura ni Mang Ador na parang hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Halatang problemado daw at ang tangi daw nitong nasabi, "Sinadya ko talagang pakawalan tong aso namin. Tahol kasi ng tahol sa gabi at baka mapatay pa ng asawa ko." Wika pa daw nito. Natahimik daw si Lolo noon at nagpaalam na lang na aalis, lalo at nakaramdam na raw talaga siya ng kaba ng mga oras na iyon. Hinayaan naman daw siya ni Mang Ador na umalis na rin agad. Ngunit nung sumunod na araw, nagulat na lang sila Lolo nang malaman ang balita na nagbigti daw si Mang Ador. Kinuha nito yung kanyang sariling buhay. Yung lolo ko lang daw yata sa buong baryo ang nakakaalam noon sa kung ano mang nangyari, kung bakit nagawa yon ni Mang Ador. Malamang ay hindi na raw nito kinaya ang nangyayari sa kanyang asawa. Nagulat man ang baryo nila. Agad rin daw ipinalibing ni Aling Brenda ang kanyang asawa. Parang normal naman daw kasi si Aling Brenda. Pero ang hindi daw alam ng karamihan, nag-iiba ang pagkatao nito pagsapit ng dilim. Nung nawala na raw si Mang Ador, doon na raw mas lumala. Ayon pa kay Lolo Sir Dan, dumalas raw yung pagpatay ng mga hayop na halata na talagang kinakain. May mga nagsasabi rin daw na nakita nila ang may gawa at parang nasaan yung tao naman daw, pero mabilis daw kung kumilos. Babae daw ayon sa mga nakasaksi. Kaya alam na talaga ni Lolo na si Aling Brenda yon, pero hindi daw talaga niya sinabi kahit kanino. Kahit kay Lola, lalo at hindi naman niya kayang patunayan
Sumasama na rin daw si lolo noon sa paglilibot tuwing gabi para magbantay. 4 lang daw sila noon dahil ayaw namang sumama ng ibang kalalakihan. Isang gabi, nang maabutan daw talaga mismo nila lolo ang aswang na iyon. Doon daw sa kakahuyan na malapit din sa bahay ni Aling Brenda. Nakita daw nila ang mga marka ng dugo na doon papasok sa medyo masukal na talagang parte. Yung tipong parang merong patay na katawan na hinila papasok doon, kaya nga merong dugo doon banda. Sinundan lang daw nila ang dugo hanggang sa dalhin sila nun sa isang masukal na parte at naabutan talaga nila mismong kumakain ng hayop, yung aswang na kanilang hinahanap. Nung mailawan daw nila at magsigawan sila, kitang-kita daw nila yung nakakatakot na mukha nung nilalang. Nabalot na balot daw ng dugo ang bunganga, pati ang mga kamay. Nung makita daw nila yon, hindi inaasahang binaril daw agad yon ng isang kasamahan ni lolo. 2 putok daw. 2 beses daw po yung tinamaan, pero agad yung tumakbo palayo. Ang bilis pa rin daw nung nagsuot sa kakahuyan na kahit may tama na, nagawa pa rin nung makawala sa paningin nila lolo at makatakas. Nilibot na raw nila lolo lahat ng posibleng pagtaguan nun pero wala talaga. Hindi pa raw talaga sinabi ni lolo noon na baka si Aling Brenda na yon dahil nag-aalangan daw talaga siyang magsalita. Inabot na raw sila ng madaling araw pero wala silang nakita, kaya sumuko na raw sila sa paghanap. Nakiusap daw yung lolo ko noon sa kanyang mga kasama na wag na munang ipagsabi kahit kanino hanggat hindi pa nila nahuhuli. Ngunit kinabukasan daw po, kumalat ang balita na nakita daw ang bangkay ni Aling Brenda sa gitna ng gubat doon sa kabilang baryo. 2 tama raw ng baril yung ikinamatay nito. Doon na nga raw nagkaalaman. Alam na ng mga kasamahan ni lolo na yung nabaril nilang aswang walang iba kundi si Aling Brenda. Talagang umabot na raw siya sa kabilang barangay dahil ayaw talaga nitong magpahuli. Yung pinagsisihan lang daw ni lolo noon ay hindi man lang nila nakausap muna si Aling Brenda dahil agad nga itong binaril ng kanyang kasama. Maawain lang talaga si lolo na kung siya nga yung masusunod, hindi pa talaga niya papatayin. Kaso hindi siya yung may hawak ng baril, kaya wala siyang nagawa. Ang tanging nagawa lang daw ni lolo noon ay pakiusapan ng kanyang mga kasama na wag nang magsalita patungkol doon at manahimik na lang. Inakala lang daw ng mga tao noon na baka napatay si Aling Brenda ng kung sino man doon sa kabilang barangay. Wala rin namang nagpursiging malaman yon dahil wala na ring pamilya si Aling Brenda doon sa baryo. Ito nga po yung kwento ni lolo. Hindi po natin alam kung gaano ba talagang kabigat para sa ibang mga miyembro ng pamilya na malamang aswang ang kapamilya nila. Kaya siguro yung nagawa ni Mang Ador. Kaya wag po natin itong husgahan. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga nakinig. Paalam po. Noong nakatira pa kami sa probinsya sa Kabisayaan, nung bago pa kami lumipat dito sa isang syudad sa Metro Manila, meron kaming mga karanasan. Kaming magkakapatid na anumang pilit naming kalimutan ay hindi talaga namin magawa. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay na tawagin na lang po ninyo sa pangalang Daryl. Ang pangalawa sa amin ay tawagin naman po nating Mio, habang ang bunso po namin ay tawagin natin sa pangalang Belen. Nung panahong mangyari ang kwento kong ito, nasa 15 po ako noon. 13 naman si Mio at 11 naman yung bunso po naming si Belen. Tig-2 taon po kasi yung aming agwat. Mag-isa po kaming tinataguyod ng nanay namin dahil sumakabilang bahay na po yung tatay namin nung maliit pa lang kami. Kasambahay po yung nanay namin
sa isang pamilya sa bayan. Kaya madalas kaming tatlo lang sa bahay. Ako na lang ang nag-aalaga sa mga kapatid ko dahil ako yung nagluluto at nag-aasikaso sa kanila. Pero tinutulungan naman nila ako sa ibang mga bagay tulad ng paglalaba at paglilinis ng bahay. Lalo at malaki na rin po naman sila. Tuwing Sabado yung uwi ng nanay ko. Tapos babalik po ito sa bayan Lunes ng umaga. Maagang maaga pa po ito. Lalo at strikto ang kanyang amo. Paminsan-minsan naman po. Pumupunta rin yung lolo ko sa bahay namin. Kahit pa taga-kabilang barangay po talaga sila. Tinitignan nito ang mga tanim niyang gulay doon banda sa amin. Dahil doon maganda yung lupa at maayos yung tubo ng mga gulay. Lalo at doon po kila lolo sa kabilang barangay, wala rin po silang lugar na mapagtataniman. Kami namang tatlo ay ginagawa naman din namin ang aming makakaya para makatulong. Nangingisda po ako noon at yung mga kapatid ko naman po yung naglalako ng mga nahuli kong isda. Mura lang ang benta namin doon at hindi naman din karamihan ang nahuhuli ko. Pero hindi na rin masama kaysa naman wala. Ang iba naman ay inuulam namin. Yung kinalalagyan kasi ng bahay namin, hindi naman yung tipong meron talagang kapitbahay. Na tipong maghahatid ng ulam sa amin o tutulong sa amin sa mga bagay-bagay. Kaya natuto po kaming tumayo sa sarili naming mga paa. Bagay na tinuro na sa amin ng nanay ko noong maliit pa lang kami. Lalo at iniwan nga kami ng tatay. Isang hapon umuwi ako galing sa pangingisda. Medyo marami ang nahuli ko noon. Tulad ng laging nangyayari. Si Mio at si Belen ang naglako sa mga nahuli ko. Pagod na rin kasi ako noon sa pangingisda. At ako rin yung magluluto ng ulam para sa hapunan kaya sila talaga lagi yung naglalako. Bandang 4:00 siguro noon nung umalis na nga sila para ilako yung isda. Ako naman ay naligo lang at nagpahinga sandali bago nagluto ng uulamin namin sa hapunan. Nung tapos ko na nga pong gawin ang lahat ng iyon, nahiga lang ako sandali dahil medyo masakit po noon yung aking katawan. Pumikit ako noon hanggang sa hindi ko namalayan na nakaidlip na pala ako. Nung magising po ako, mag-aalas 7 na pala ng gabi. Nalimpungatan po ako noon dahil bigla kong naalala ang mga kapatid ko. Tinawag ko agad sila noon pero walang sumasagot kaya hindi pa talaga sila nakakauwi. Ang dilim na po noon eh. Siyempre ako bilang panganay, nag-alala ko agad. Medyo marami yung isda na kanilang dala. Pero unang pagkakataon yon na inabot na ng ganong oras at hindi pa rin sila nakakabalik. Madalas nga nauubos na agad ang nilalako nila bago pa dumilim. Napatayo ako noon sa pinto ng bahay at tinatanaw ko sa malayo ngunit wala talagang parating. Doon na po ako nakapagdesisyon na kailangan ko talagang hanapin ang aking mga kapatid. Kinakabahan na ako noon eh. Kumuha ako ng flashlight at lumabas po ako ng bahay. Mabilis po yung paglalakad ko noon. Malayo-layo pa bago yung unang bahay. At nung nagtanong po ako doon, hindi raw nila napansin na bumalik yung mga kapatid ko. Pero nakita daw nila nung papunta pa lang. Malabo naman din na hindi agad bumalik ang aking mga kapatid. Dahil klaro naman ang sinasabi ko sa kanila lagi na kahit meron pang natirang isda, bumalik na sila bago dumilim. Masama ang kutob ko noon. Malalayo pa naman ang agwat ng mga bahay sa baryo namin. May ilan namang parting magkakadikit pero karamihan talaga magkakalayo. Habang naglalakad ay tinatawag ko yung kanilang mga pangalan. Malayo-layo na rin ang nilakad ko noon. Nung bigla kong nakita si Mio, agad itong tumakbo palapit sa akin at umiiyak ito. Ang sabi po nito, nagkahiwalay daw sila ni Belen at hindi raw niya ito mahanap. Nagalit ako kaagad noon dahil nga hindi ko inaasahan na mangyayari yung ganon. Kaya medyo nataasan ko po yung kapatid ko ng boses. Ano ba kasing nangyari?
Dapat kanina pa kayo nakauwi. At bakit hindi ka agad humingi ng tulong? Sigaw ko noon sa kapatid ko. Umiiyak lang po ito noon, kaya naawa na rin ako at sinabi kong hahanapin namin ang aming kapatid. Sinubukan ko ring humingi ng tulong noon, pero yung sagot lang ng kababaryo namin, baka nasa tabi-tabi lang daw at naglalaro. Wala talagang pumapansin sa amin noon, kaya kami na mismo yung naghanap. Tinanong ko si Mio kung paano ba sila nagkahiwalay at kung sino ba yung huli nitong nakitang kasama ng kapatid namin. Ang sabi ni Mio, may nakasalubong daw kasi sila na matandang kababaryo namin na gustong bumili pero walang dalang pera. Kaya ang nangyari daw, pinadala nga nila yung isda at sumunod raw si Belen doon sa matanda papunta sa bahay nito para kunin yung bayad. Ang matandang ito ay tawagin nga nating Aling Lita. Nilako naman daw ni Mio yung natirang mga isda habang nandoon nga si Belen papunta sa bahay ng matanda. Ang usapan daw nila ni Belen ay magkikita sila doon sa malaking puno ng mangga sa gilid ng daan. Noong bumalik na raw si Mio, wala pa doon si Belen sa may puno ng mangga. Nagtaka daw agad si Mio, pero baka natagalan lang daw, kaya inantay na lang din niya. Hanggang sa inabot ng araw ng dilim at wala pa rin. Nag-alala na raw siya kaya pinuntahan niya sa bahay ng matanda. Pero ang sabi daw ng matanda ay kanina pa raw niya binayaran si Belen at nakaalis na raw ito agad. Alam naman ni Mio na hindi talaga uuwing mag-isa si Belen dahil lagi itong sumusunod sa usapan. Kaya sinubukan niyang hanapin at nung hindi nga niya mahanap at umuwi na lang siya, nakita naman niya kung tinatawag ko rin silang dalawa na halatangang hinahanap ko rin sila. Kaya nalaman nga niya agad na hindi nga talaga umuwi ng bahay si Belen. Duda na po ako noon lalo at yung matanda po na iyon. Narinig ko po minsan na pinag-uusapan ng ibang kababaryo na meron nga raw mga lihim. Isa raw itong aswang. Kaya gano'n na lang ang aking pag-aalala at binalikan nga agad namin yung bahay ng matanda. Ang sabi ko noon kay Mio, malakas ang kutob ko na may ginawang kababalaghan si Aling Lita. Kaya pagdating nga namin sa kanyang bahay, sinabi ko agad kay Mio na huwag kaming lilikha ng ingay at palihim kaming lumapit sa kanyang kubo para hindi kami matunugan. Yung kubo naman ng matanda, lumang-luma na. Yung tipong ilang tulak-tulak na lang at matutumba na ito. Butas-butas na rin ang mga dingding. Sumilip kami noon ng marahan sa may kusina. Una agad naming nakita yung matanda na payuko-yuko sa isang sulok ng bahay. Parang merong hinahanap eh. Pero nagsasalita ito na parang merong kinakausap. Nung una hindi namin masyadong marinig dahil mahina, pero nung tumayo na ito, narinig na po namin ang kanyang sinasabi. Huwag kang umiyak dyan. May inaantay ako hanggang mamayang hating gabi. Sabi po noon ng matanda na nandoon sa may kabilang side ng kusina ito nakatingin. Kaya umikot kami ng kapatid ko para makita namin sa parting yon. Laking gulat po namin noon nang makita namin ang kapatid kong babae. Nakaupo ito sa sahig at halatang natatakot at naiiyak. Sisigaw na sana agad noon si Mio, pero tinakpan ko agad ang kanyang bibig. Maya-maya pa ay hindi yata nakapagpigil ang bunso namin at umiyak na nga po ito. Medyo malakas pero agad ring tumigil nung tinakot ito ng matanda. Tignan mo ko. Sabi ng tignan mo ko eh. Galit na sigaw ng matandang si Aling Lita. Napatingin din kami sa kanya noon. At mas diniinan ko nga po yung pagtakip sa bibig ni Mio noon nung makita din namin mismo ang nakakatakot na anyo ng matanda. Kitang-kita naming magkapatid. Unti-unti pong humaba yung nguso ng matanda. Yun bang tipo na parang sapilitang nagbabago ang hugis ng kanyang mukha. Dahil humaba nga ng unti-unti ang kanyang mga ngipin.
Nakita po namin yon. Humaba talaga ang mga ngipin ng matanda. At matatalas po yon. Yung laway po ng matanda, tuloy-tuloy lang na tumutulo sa sahig. Ginagalaw-galaw rin po nito ang kanyang mga kamay. At namalaya na lang po namin na pati yung kanyang mga kuko ay humaba na rin. Sa takot ay tumahimik po yung kapatid ko. Nung tumahimik na ito, ay agad ring bumalik sa normal ang itsura ni Aling Lita. Alam ko na po noon na dapat may gawin ako, pero hindi ako dapat magpadalos-dalos. Kaya sa murang edad ko na 15, ang tanging naisip ko po noon ay ipain ang sarili ko para siguradong merong makakaligtas sa amin. Magpapahabol ako. Yun yung nasa utak ko. Sinabi ko kay Mio, nalilituhin ko si Aling Lita doon sa bandang harap at kapag lumabas na ito at habulin ako. Pagkakataon naman ni Mio para pumasok doon sa likod sa may kusina para itakas ang kapatid namin. Wala akong ibang maisip noon para sa akin mapunta ang atensyon ng matanda. Kaya ang ginawa ko na lang ay sumigaw. Aling Lita, alam kong aswang ka. Isusumbong kita sa mga kababaryo natin. Nakita ko yung nakakatakot mong anyo. Ganon po yung sinabi ko noon. Dahil 15 lang din ako at hindi na alam ang gagawin. Nung ginawa ko po yun, agad na lumabas ng bahay si Aling Lita. Nanlilisik po yung mga mata nito. Doon ko na rin siya pinagbantaan ulit na isusumbong ko siya agad sa pagdukot sa kapatid ko at sa kanyang pagiging aswang. Sabay agad na nga po akong tumakbo noon. Buong lakas at wala nang lingon-lingon pa. Mabilis rin naman akong tumakbo. At kabisado ko ang gubat sa parting yon kaya hindi ako sa kalsada agad dumaan. Ang balak ko noon ay bilisang tawirin ang magubat na parte para makapunta doon sa parting magkakadikit halos ang mga bahay. Nung tumakbo po ako, alam ko pong hinabol ako ng matanda. Nung mangyari yon, pumasok naman yung isa kong kapatid sa bahay at kinalagan nga nito sa pagkakatali ang aming kapatid na noon ay takot ng takot. Tapos tumakbo po sila agad sa kabilang side. Dahil sinabihan ko po si Mio na pumunta sa pinakamalapit na bahay. Habang tumatakbo po ako, naririnig ko talagang may humahabol sa akin noon. Pero dahil kabisado ko din ang gubat doon banda, mabilis akong nakalabas. At pagkalabas po kasi ng masukal na parte, may mga pamamahay na rin sa may unahan. Maswerte naman po noon na paglabas ko nga ng masukal na gubat, may mag-asawang kababaryo na naglalakad doon sa daan. Agad akong tumakbo palapit sa kanila. Nung nilingon ko ay agad pong nawala ang humahabol sa akin. Tinanong ako ng mag-asawa noon at sinabi ko talaga ang pangalan ng matanda. Nagtinginan lang po sila pero parang nagdadalawang isip rin. Pero dahil umiiyak na po ako noon, mukhang naniwala at naawa po sila. Sinamahan po nila akong puntahan ng posibleng bahay na pinuntahan ng dalawa kong kapatid. At nabunutan po ako ng tinik sa dibdib noon nung makita ko pong ligtas sila. Hindi sila masyadong naniniwala sa mga sinasabi namin, pero pansin ang pagdududa sa kanila. Sinamahan nila kaming makauwi hanggang sa bahay namin. Pinuntahan din nila ang kamag-anak namin at pinasamahan kami sa bahay. Pagkatapos po nun, niwala man lang pong kumausap kay Aling Lita. Mahirap daw kasing patunayan, sabi po nila nanay at lolo. Wala mang naniwala masyado nung una, kaya hinayaan lang din nila nanay si Aling Lita. Nung naglaon naman po, ay kumalat din ang balita na may nakakita daw sa matanda na naglalakad sa may gubat. Tapos bigla raw, nagpalit ng anyo. Nung pumutok po yung balita na iyon, yung mga hiningan po namin ng tulong pati na rin po sila nanay ay naniwala na po sa amin. Simula po nun, hindi ko na po pinaglalako ng isda ang mga kapatid ko kahit pa nga po sa umaga. Madalas rin po kaming nagbabantay-bantay noon sa tuwing nasa paligid po yung matanda. Kung minsan naman po ay sinasamahan kami ng kamag-anak namin doon sa bahay. Ang malaking tanong po noon, ano o sino
ang sinasabi ng matanda na hinihintay niya pagsapit ng hating gabi. Kung meron po kayong ideya, paki-comment na lang po. Ito po yung kwento namin. Maraming salamat sa lahat ng mga makikinig dito. Elena nga po pala, dati po akong nagtatrabaho sa isang horror house sa Maynila. Minsan pa nga po, nagtatrabaho rin po ako bilang multo kunwari doon. Kaya noon pa lang po, mahilig talaga ako sa mga kwentong kababalaghan. 45 na po ako. At nangyari po itong kwento ko, mga 25 taon na po yung nakakaraan. 20 lang po ako noon. At bagong pakasal at paggawa po ng bahay lang din. Dito po sa baryo namin sa Sipalay, Negros Occidental. Yung ipon po noon ng asawa ko sa pamamasada ng tricycle, ipinagawa po namin ang bahay. Dahil wala pa naman kaming anak noon, gawa lang po sa pawid at kawayan. Para po sa amin noon, parang mansyon na po yon. Lalo at simpleng tao lang din po kami. Ulila na po noon sa mga magulang ang asawa ko. At 7 taon na rin po kaming magkasintahan bago po kami nagpakasal. Simula high school po kasi kami na po. Sa labas po kami noon nagluluto. Minsan po nagbebenta din po ako o naglalako ng mga kakanin. Pero madalas po ay binibigyan ko lang din po noon ang kapitbahay po namin. Yung napagtayuan po namin ng bahay ay malayo po sa mga magulang ko. Kaya syempre nakikisama din po kami doon. May isang bahay po na katabi talaga ng bahay namin. Mga ilang metro lang po yung agwat. At yung iba naman pong mga bahay ay medyo malayo na po sa amin. Bali yung may-ari po ng lupa ay talagang mabait naman po. At pinapabayad lang po kami ng renta. Na maliit na halaga lang naman po kada buwan dahil doon nga po kami nagpatayo ng bahay sa lupa po nila. Yung usapan lang po noon ay bibigyan po niya kami ng mga 2 buwan na palugit. Bago po kami paalisin kung sakaling maisipan po niyang ibenta ang lupa. Kaya syempre ay hindi ka rin po pwedeng magpatayo talaga ng malaking bahay. Lalo at hindi po sa amin yung lupa. Ang maganda lang po ay pwede daw na bilhin din namin ang lupang kinatatayuan ng bahay namin. Kung sakaling meron na kaming maipon na ganong halaga. Yung kapitbahay po pala namin ay itago po natin sa pangalang Lola Helen at Lolo Dario. Mabait po yung mga ito sa amin. Kasama po nila sa bahay ang apo po nila na anak daw ng kanilang panganay pero sila yung nag-aalaga. Itago po natin yung bata sa pangalang Joy. Mga nasa 10 hanggang 12 taong gulang na po ito ng mga panahon po na iyon. Kaso nga lang, meron po itong abnormalidad. Medyo may problema po kasi ito sa pag-iisip. Kung minsan po ay nakakausap naman po ito ng maayos. Pero may mga pagkakataon po talaga na medyo iba-iba po yung sinasagot po ng bata at tawa po ito ng tawa. Naalala ko pong nagumpisa po yung lahat isang hapon. Nagkakatay po noon ang asawa ko ng manok. Habang nanonood po ako doon at ganon din po yung batang si Joy. Nung nahugasan na po at hinihiwa na po yung karne, bigla pong nagsalita yung bata. Ang sabi po nito, "Sila Lola, kinakain lang nila yan ng hilaw. Puno pa nga ng dugo yung bunganga nila kapag ginagawa nila yon habang pinapanood ko sila eh." Direkta pa pong sabi ng bata na syempre tinagalog ko na lang po. Nakangiti po ito na parang hindi po niya alam ang kanyang pinagsasabi. Kami naman biglang natahimik. Dahil alam po naming may konting problema ang bata sa kanyang pag-iisip. Pero parang totoo talaga ang kanyang mga sinabi. "Joy, totoo ba yan? Ginagawa ba talaga yan ng lola at lolo mo? Baka naman gawa-gawa mo lang yan ah. Masamang magsinungaling, Joy." Mahinahong sabi ng asawa ko. "Opo, totoo po yan. Minsan pa nga sinubukan kong gayahin sila pero nasuka po ako."
Pinagalitan po ako ni Lola noon. Dahil hindi raw po ako katulad nila at hindi ko raw dapat sila gayahin. Wika pa po ng bata sabay bigla pong tumayo at tumakbo pa uwi. Na parang wala lang sa kanya ang mga sinabi. Aaminin ko po na kinilabutan po ako noon, pati na rin po yung asawa ko. Pakiramdam po namin may katotohanan doon sa pinagsasabi ng bata. Ilang sandali lang po ay narinig na po naming umiiyak po yung bata. Parang pinagpapalo po ng kanyang lolo pero hindi po namin marinig ang mga sinasabi po ng matanda. Dahil napakahina po ng boses nito. Maya-maya pa po ay nagmamadaling lumapit sa amin ang matanda habang nagluluto po ako doon sa labas. Hindi po ako agad nakapagsalita noon, lalo at parang galit po ito. May sinabi daw sa inyo ang apo namin. Baka naman maniwala pa kayo doon ha. Alam naman ninyo ang kondisyon ng bata. Minsan kung ano-ano talaga ang kanyang pinagsasabi. Wika pa po ni Lolo Dario. Halatang parang hindi po sila mapakali sa posibleng maging reaksyon po namin. Alam naman po namin yon pero hindi naman po kailangang gawin po ninyo yon sa bata. Pinagpapalo po ninyo eh. Narinig po namin. Hindi naman po sa nanghihimasok po ako ha. Hindi naman po kami naniniwala kaya wag na po ninyong pagbuntunan pa yung bata. Sagot po noon ng asawa ko. Lalo at isa po yon. Sa ayaw po talaga ng asawa ko. Dahil maaga nga po siyang naulila. At naranasan din po niya ang parehong bagay. Sa kumupkup po sa kanya noong bata pa po siya. Tumango lang po yung matandang si Lolo Dario noon pero ramdam ko po talaga ang tensyon sa pagitan po nila ng asawa ko. Parang bigla pong nagalit yung matanda noon eh. At ganun din po yung asawa nitong si Lola Helen. Pag-alis po nila, medyo nagalit din po yung asawa ko. Parang tinatakot tayo ah. Ganun ba dapat ang maging reaksyon kung hindi naman totoo ang mga sinasabi ng bata? Baka aswa nga talaga yan sila. Sabi po noon ng asawa ko. Doon na po kami nagsimulang mag-ingat po noon. Lumipas po noon ng mga ilang linggo. Isang umaga ay bigla po akong nagsuka noon. At napansin ko po na parang lagi po akong nahihilo. At delayed na rin po noon ang aking buwanang dalaw. Napaisip po kami na baka nagdadalang tao na pala ako. Hindi lang po ako sigurado. Dahil may pagkakataon na po noon na na-delay po yung buwanang dalaw ko ng mga 2 buwan. Pero hindi naman pala ako buntis. Kaya inutusan ko po yung asawa ko noon na bumili na po ng pang-pregnancy test doon po sa bayan. Nung umuwi na nga po yung asawa ko, sa kanyang pagdating ay meron po siyang bitbit na buntot pagi. At dumaan pa po ito sa harap po mismo ng bahay ng 2 matanda. Kaya ang sama po ng tingin ng mga ito sa asawa ko na meron nga pong dalang buntot pagi. Pero binati naman po sila ng asawa ko at dumiretso na po ito sa bahay. Ang sabi po nito, hiningi lang daw niya sa kanyang barkada para handa daw kami kung buntis nga po talaga ako. Nung ginamit ko na nga po yon, positive po ako doon. 2 pa nga po yung pinabili ko para sigurado pero pareho po yung resulta. Ang saya po namin noon pero hindi kami masyadong nag-ingay dahil baka marinig po kami at matunugan po agad na nagdadalang tao na nga po ako. Pero mali po kami kung akala namin na maitatago po namin yon. Ilang araw pa, nagbago po yung ikinikilos ng 2 matanda. Palagi po silang nakamasid. Palagi rin pong may binibigay na mga prutas pero palihim po namin yung tinatapon. Sa tuwing pumupunta po sila para maghatid po ng kung ano-ano, lagi pong nakatingin sa tiyan ko yung 2 matanda. Napapalunok pa po ng laway at parang nababanguhan po sa kung anumang naaamoy nila. Hindi naman po pwede na lagi na lang po akong samahan ng asawa ko dahil meron din po itong trabaho.
Ang ginagawa ko po noon ay lagi ko na lang pong isinasara ang bintana at ang pinto ng maliit po naming kubo. Isang gabi, mga bandang 6:30 pa lang po, pero madilim na. Hindi pa rin po nakakauwi yung asawa ko noon. May mga ganun po talagang pagkakataon, bibihira nga lang po. Iniinit ko po noon ang natira po naming ulam para meron po kaming ulamin sa hapunan. Nang bigla ko nga pong napansin na nagmamasid na naman po sa akin ang dalawang matanda mula po sa bintana ng kanilang bahay. Lalo at sa labas nga po ako nagluluto. Kaya agad po ako noong nagmadali at pumasok na rin po sa bahay. Nilako pa nga po agad yung pinto. Buti na lang din at hindi naman gawa sa kawayan ng pinto namin. Dahil gawa po yun sa plywood at meron naman pong doorknob. Mag-7 na po noon at wala pa rin po yung asawa ko. Mauuna na po sana akong kumain nang bigla po akong nakarinig na parang meron pong sumubok na buksan po yung pinto. Pinihit po ng makailang ulit yung doorknob po ng pinto. Tinawag ko po yung asawa ko dahil akala ko siya po yun. Pero wala pong sumagot. Naisip ko rin po noon na meron namang susi yung asawa ko. Kaya malabo nga talaga na siya yung nasa labas. Hindi na po ako umiimik noon at nakiramdam po muna ako. May naririnig po talaga akong kung ano doon po sa labas po ng bahay. Kaya tumakbo po ako noon sa kwarto para siguraduhin nakasara po yung bintana doon. Tinatali lang po namin yon para maisara nga po ng maayos. Itinatali ko na po sana noon ang bintana nang biglang persahan pong binuksan yon. Sabay meron pong humila sa aking kamay. Hinding-hindi ko po malilimutan yon, Sir Dan. Ang gaspang po ng kamay nun at puno nga po ng balahibo. Mahaba rin po yung mako ko at pilit po akong hinihila palabas po sa bintana. Dahil nakabukas na nga po ng bahagya yung bintana, nakita ko po talaga ang mga matang nagliliwanag mula po sa nilalang doon po sa labas po ng bintana. Pero pilit nga po akong nagpumiglas. Yung pinto po namin noon ay parang pilit din pong binubuksan. Kaya alam ko po noon na hindi lang po nag-iisa. Sigaw po ako ng sigaw noon. Hanggang sa nagulat na lang po ako nang marinig ko po yung boses po ni Joy. Yung apo po ng dalawang matandang kapitbahay po namin. Tama na yan, Lolo. Sigaw po noon ng bata. At bigla na lang pong nasaktan yung nilalang po na humihila po sa akin. Mula sa bahagyang bukas po na bintana ay nakita ko ang bata na meron pong sinasaboy sa nakakatakot po na nilalang na tinatawag pa nga po niyang Lolo. Takot po kayo sa asin, di ba? Maawa na po kayo kay Ate Elena. Sigaw pa po ng bata noon na halatang umiiyak. Binitawan po ako ng nilalang noon at sumisigaw nga po ito sa sakit dahil sa ginawa ng bata. Doon ko na nga po nakumpirma na si Lolo Dario po yung humihila sa akin. Sa punto po na yon, narinig ko na po yung boses ng asawa ko. Anong nangyayari dito? Ano yung nakita kong napakaitim na nilalang? Medyo nagtataka at galit po na sigaw ng asawa ko. Sabay bukas po ng pinto namin. Umiiyak pa rin po noon yung bata doon po sa labas ng bahay. At nung nakapasok na po yung asawa ko, at sabay nga po kaming lumabas po ulit ng bahay, nagulat po ako noon nang mabilis pong lumabas ng bahay si Lola Helen. Sabay tanong kung anong nangyayari at kung bakit naroon at umiiyak sa labas ang kanilang apo. Habang nakasilip naman po sa bintana si Lolo Dario. Na parang nagkukunwari pa po sila na wala po silang alam. Nakatalokbong pa po noon ng kumot si Lolo Dario. Kitang-kita ko po yon.
dahil nakabukas po yung ilaw ng kanilang bahay na parang tinatago po nito ang kung ano man sa kanyang balat na malamang ay dahil nga po sa pagsaboy po sa kanya ng asin ng kanyang apo. Pinandilatan po noon ni Lola Helen ang kanyang apo, kaya agad po itong tumahimik. Ngunit nagsalita na po ako noon. Kayo po yun, di ba? Mga aswang po kayo. Kahit ganyan po yung inyong apo, alam ko pong merong katotohanan sa kanyang mga sinabi. At alam ko rin po yung nakita ko kanina. Kunin nyo na po yung bata at umuwi na po kayo bago pa po magkagulo. Sabi ko pa po noon, dahil alam ko pong kapag nalaman ng asawa ko, ay malaking problema po talaga. Kaya agad ko pong hinila papasok po sa bahay ang asawa ko. At doon ko po sinabi yung lahat sa pinakamahinahon pong paraan na pwede. At nakiusap po talaga ako noon sa asawa ko na lumipat na lang kami ng tirahan at wag na siyang gagawa pa ng kahit ano. Yun nga po yung ginawa po namin noon. Pinawasak po namin yung bahay namin at kinuha lang po namin yung mga materyales po na pwede pa pong gamitin. At nagpatayo po kami ng bahay sa ibang sityo. Sa tulong na rin po ng pamilya ko. May mga nagtanong po sa amin noon kung bakit namin yun ginawa. Pero sinabi lang po namin na dahil hindi kami magkasundo ng kapitbahay namin kaya lumipat kami. Hindi alam ng marami na yung kapitbahay namin na yon ay mga aswang. Kay Joy lang po kami nagpaalam noon. At binantaan po ng asawa ko ang dalawang matanda na kapag makita niya malapit sa nilipatan namin ang kanilang mga pagmumukha, baka hindi raw makapagpigil ang asawa ko na ibulgar sa marami ang kanilang lihim. Ito po yung kwento namin, Sir Dan. Sana po ay mapili at maraming salamat po kung sakali. Paalam.